Kabanata 2246. Magkapatid. Sa pakikinig sa tanong ni Surui, si Li Changfeng ay natahimik sandali. Sumili sa kanyang mga mata ang mga eksena ng nakaraan. Bagamat bata pa ako noon, maraming alaala ang nananatili sa aking isipan. Sa paglipas ng panahon, ang mga alaalang ito ay unti-unting nagiging batik-batik, ngunit hinding-hindi ito mawawala. Dahil mahirap ang kanyang pamilya. Malakas ang pananagutan ni Li Changfeng, kaya noong ang iba ay papasok pa lamang sa elementarya, handa na siyang tumakas sa bahay at lumabas sa mundo para kumita ng pera. Tiyak na hindi sasang-ayon sa kanya ang kanyang pamilya. Kaya palihim na umalis si Li Changfeng. Hindi inaasahang naligaw sa kabundukan, gumala ng ilang araw, halos mamatay sa gutom, at palihim na nagtago sa likod ng isang dumaan na truck sa loob, kinaila palabas ng bundok. Sa mga susunod na taon, dinanas ni Li Changfeng ang lahat ng paghihirap sa mundo, at magiging problema para sa kanya ang mabuhay, lalong kumita ng pera. At kahit kumita siya, hindi niya alam kung paano ito pauwiin. Nang maglaon. Nagkataon. Tinamba ni Li Changfeng ang isang master mula sa labas ng mundo bilang isang guro. Ngunit pagkatapos lamang niyang makapasok sa paaralan ay napagtanto niya na ang master na ito ay napakahigpit. Hindi makapag-iwan ng guro na nangangahulugan na dapat siyang manatili sa tabi ng kanya. Ng Panginoon araw-araw upang mag-aral ng mabuti. Naisipan niyang umuwi, ngunit hindi niya magawa. At naisip din ni Li Changfeng na dapat siyang matuto ng higit pang mga kasanayan, at maaari siyang kumita ng maraming pera pagkatapos umalis sa apprenticeship. Oo, vulgar pa rin ni Li Changfeng noong panahong iyon. Ang kanyang isip ay puno ng pera, at siya ay puno ng pagnanais na kumita ng pera upang matulungan ang kanyang pamilya. Hinihintay pa rin siya ng mga magulang at kapatid na mag-alaga sa kanila. Sa panahong ito, pinapahirapan ni Li Changfeng ang kanyang sarili na parang baliw. Sa kabutihang palad. Hindi kailanman pakikitunguhan ng Diyos ang mga nagsumikap. Napakahusay na ng kanyang talento. At sa gayong pagsusumikap, sa wakas ay natugunan niya ang mga kinakailangan ng kanyang Panginoon sa loob ng 10 taon. Tinasabing ang dekada na ito ang pinakamabilis sa mga guro. Si Li Changfeng ay hindi umuwi ng higit sa 10 taon sa oras na ito, at siya ay nagbago mula sa isang bata tungo sa isang mature na lalaki na tumatakbo sa loob ng 3 taon. Na-homesick talaga siya. At ang Panginoon ni Li Changfeng ay talagang isang malaya at madaling tao. Matapos iwan ni Li Changfeng ang kanyang guro, naanod siya palayo at hindi na nakarinig pa mula sa kanya. Sa oras na ito, nagsimulang magtrabaho ng husto si Li Changfeng. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming tiniis ni Li Changfeng sa kabisera, kung gaano karaming dugo at pawis ang kanyang ibinuhos, upang marating kung nasaan siya ngayon. Nagtrabaho siya ng husto sa kabisera ng mag-isa. Ang kanyang asawa at mga anak na babae ay sunod-sunod na namatay, kahit na si Li Changfeng ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit sino ang nakakaalam kung may apoy sa kanyang puso. Si Li Changfeng minsan ay gumastos ng maraming pera upang mahanap ang mga miyembro ng pamilya na nahiwalay maraming taon na ang nakalilipas, ngunit walang balita. Nakabalik na rin siya sa Chuanshang. At gusto niyang bumalik sa maliit na nayon na iyon upang tingnan kung naroon pa ang kanyang pamilya. Gayunpaman. Nang umalis si Li Changfeng. Siya ay napakabata pa. At naalala lang niya ang pangalan ng nayon. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung saang county o bayan ito naroroon, ngunit ang paghahanap nito ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Bilang karagdagan, ang county kung saan siya matatagpuan ay pinalitan ng pangalan na Gengshu County. Matapos lumabas sa loob ng napakaraming taon, kahit na hindi niya alam kung saan ang kanyang bayan, paanong hindi malulungkot ang puso ni Li Changfeng. Nang maglaon sa tulong ng lokal na pamahalaan, sa wakas ay bumalik si Li Changfeng sa maliit na nayon sa kabundukan noon, ngunit ang nakita niya ay ang mga guho. Oo, ang mga guho. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan mahigit 10 taon na ang nakalilipas, ang pagguho ng lupa ay naging dahilan ng pagkakabaon ng buong baryo sa ibaba. Walang nakaligtas. Nang marinig niya ang balita, napaluhod si Li Changfeng. Hindi siya umiyak o sumigaw, nakaharap lang sa direksyon ng orihinal na nayon, tahimik na umiiyak. Isang buong araw at gabing lumuhad si Li Changfeng bago umalis.
Matapos ang paghihirap sa loob ng maraming taon, nang talagang makauwi na siya, nalaman niyang wala na ang kanyang bayan. Ang mga pagguho ng lupa mahigit 10 taon na ang nakalilipas ay ganap na nasakop ang nayon. Ngayon, ang mga guho ng nayon ay natatakpan ng berdeng damo at tila puno ng sigla. Mula noon ay pinatay na ni Li Changfeng ang ideya ng paghahanap sa kanyang pamilya, ngunit ang sinabi ni Su Rui sa oras na ito ay muling umasa sa kanya. Si Li Changfeng ay hindi tanga. Dahil sinabi ito ni Su Rui, tiyak na hindi siya magiging walang layunin. Dapat may balita mula sa kanyang pamilya. Yang Master Su? Master Su? Ang ibig mong sabihin, matagal nang hindi nagbabago ang mood ni Li Changfeng ng ganito. Ang malalim na pool na iyon ng tubig, tulad ng isang malaking bato na itinapon mula sa langit, ay bumagsak dito. Nadama ni Li Changfeng na masyado siyang nasasabik na magsalita. Siya ay isang mahusay na master, kontrolado niya ang kapangyarihan ng kanyang katawan sa sukdulan, ngunit sa oras na ito ay hindi niya masabi ang isang kumpletong pangungusap. Kitang-kita na ang balitang ngayon lang ay nagkaroon ng napakalakas na epekto sa kanya. Huwag kang matuwa pa. Maiintindihan ni Su Rui ang mood ni Li Changfeng. Kung siya yon, kabog ng dibdib niya at umiyak ng sobra. Ginoo, Changfeng, mayroon ka bang nakababatang kapatid na babae? Tanong ni Su Rui. Ang pinanibig sa ekspresyon ni Li Changfeng ay mas halata. Mayroon akong isang nakababatang kapatid na babae, nakita mo ba siya? Ang impresyon ni Li Changfeng sa kanyang kapatid ay maraming taon na ang nakalilipas, at hindi niya maisip ang araw na makikita niya itong muli. Kung wala na, dapat, sabi ni Su Rui. Ngunit bago bumagsak ang boses ni Su Rui, biglang sumigaw si Li Changfeng sa langit. Napakahaba ng tunog, at ginawa nito ang tunog na pinigilan sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang mga emosyon ay ganap na inilabas. Ang kalungkutan at pinanibik ng mga taong ito ay sa wakas ay nagkatotoo sa sandaling ito. Pagkatapos ng pagsipol, napabuntong hininga si Li Changfeng, medyo namumula na ang bilog ng mata niya. Ginoo, Changfeng, ikinalulungkot namin, ang iyong Lingzhen at Lingtang ay namatay sa isang landslide. Sabi ni Su Rui. Matagal ko na itong pinag-isipan, at inihanda ko ang pag-iisip para dito. Umiling si Li Changfeng at sinabi, pagkatapos ay hinawakan ang balikat ni Su Rui. Master Su, nasaan na ang kapatid ko? Pwede mo ba akong makita agad? Oo naman. Tumawa si Su Rui. Bukod dito, nakita mo na siya dati. Nakilala ko na ba siya? Matapos marinig ang mga salita ni Su Rui, biglang nakaramdam ng hindi kapanipaniwala si Li Changfeng. Hindi na niya tinanong ang dahilan, at direktang sinampal ang sarili. Nakakaloka, nakita ko na ang kapatid ko, pero hindi ko siya nakilala. Mukhang inis na inis si Li Changfeng nang sabihin niya ito. Namula ang mukha niya sa sampal niya. Puntahan natin ngayon. Hindi ito agad ibinunyag ni Su Rui, ngunit naibenta ito. Ilang dekada na akong naghihintay, at kung maghihintay pa ako ng kalahating oras, ang mga pagsisisi ng nakaraan ay mabubuo. Inakala ni Li Changfeng na ang buong pamilya ay namatay sa pagguho ng lupa. Sa oras na ito, bumalik ang kanyang kapatid na babae, na ikinatuwa niya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngayon, nagpapasalamat si Li Changfeng kay Su Rui mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagamat wala siyang sinabi, napuno ng matinding pasasalamat ang kanyang puso. Hindi mahalaga kung mahanap niya ang kanyang kapatid o hindi sa pagkakataong ito. Kahit papaano ay may intensyon si Su Rui na gawin iyon. Mula sa puntong ito lamang. Ang Su Rui ay mas malakas kaysa sa nakaraang Li Zheqiang. Kahit na hindi niya mahanap ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Handa si Li Changfeng na pagsilbihan si Su Rui sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tuwang-tuwa at komplikado, sinundan ni Li Changfeng si Su Rui sa kotse. Nakaupo sa kotse, wala siyang sinabi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Dahil sa sobrang pagkasabik, malamig ang mga palad ni Li Changfeng sa oras na ito, at tumaas ang presyon ng kanyang dugo, at medyo nahihilo siya. Nakita ni Su Rui ang kanyang iniisip at nakangiting sinabi. Mr. Changfeng, magpahinga ka muna sandali. Mas maganda kung pwede kang pumikit at makapagpahinga. Pinunasan ito ni Li Changfeng. Tinatanggal ang pawis sa kanyang ulo, ngumiti siya ng mapait. Hayaan mong tumawa si Su Xiaojian. Saan ako makakapagpahinga, hindi ako makapikit.
Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating si Surui at ang kanyang partido sa isang partikular na villa area. Ito pa rin ang negosyo ni Liang, at palaging pinatira ni Surui si Li Yuran at ang kanyang apprentice dito. Sa pagtingin sa tanawin sa labas ng bintana, alam ni Li Changfeng na ito ay paparating, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, ang kanyang mga palad ay puno ng pawis. Sa maikling kalahating oras na biyahe, halos blanko ang isip ni Li Changfeng. Tinubukan niyang mag-isip kung ano ang sasabihin nang makita niya ang kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagkaroon siya ng kaunting ideya. Hindi rin niya ito nakita. Matapos ang napakaraming taon, ngayon ay mas mahiyain na maging malapit sa nostalgia. Ang sasakyan ay humandar hanggang sa pintuan ng villa kung saan nakatira si Li Yuran. Sa oras na ito, ang master at apprentice ay matagal nang nakabangon. Nakasuot ng puting training suit si Li Zuxian at nagpractice ng mga espada sa bakuran. Matagal nang hindi nagkita. Si Li Zuxian ay mukhang hindi gaanong nagbago. Bagamat maluwag ang kanyang damit pang training, hindi nito mapigilan ang kanyang kahangahangang figure. Ang mga taon ng matapang na pagsasanay ay nagpatibay sa kanyang balat at puno ng pagkalastiko. Ang tinatawag na curva ay mas nakausli pasulong at paatros, at hindi pagmamalabos na ilarawan ito sa isang figure ng demonyo. Nang makita ni Li Zuxian si Surui, baka sa kanyang mga mata ang pagtataka. Sa panahong ito, salamat sa pag-aalaga ni Surui. Ang master at apprentice, na hindi pamilyar sa mundo, ay walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit sa kabisera. At hindi madaling magsanay at magnilay ng madali. Ang paglilibang ay nasiyahan, ang gayong araw, kumpara sa nakakahiyang buhay ng pag-alagala kung saan-saan, ay isang mundo ng pagkakaiba. Sa panahong ito, ang batang si Lizo ay talagang hindi nakayanan ng kalungkutan at lumabas ng ilang beses. Ngunit si Li Yuran ay walang balak na lumabas. Napakasarap ng pakiramdam niya sa pagbabantay sa maliit na patio na ito. Narito ka, sabi ni Li Zuxian. Naglakbay sila sa buong China, ngunit halos hindi sila nakatagpo ng ilang mapagkakatiwalaang tao, ngunit si Surui ang naging pinakamapagkakatiwalaan sa loob ng napakaikling panahon, walang sinuman. Sa makatuwid, nang makitang muli ni Li Zuxian si Surui, naramdaman niya ang isang uri ng intimacy mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matagal na, kaya syempre kailangan kong puntahan ka. Tumawa si Surui. Bukod dito, nakalimutan mo na ba na ikaw at ang iyong Panginoon ay may utang pa sa akin ng pagkain? Itinagilid ni Li Zuxian ang kanyang ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay tumawa. Mukhang ang kaso, hindi pa namin ibinabalik sa iyo ang pagkain na iyon, na may ngiti. Paano kung bigyan mo ako ng pagkakataon? Tumawa din si Surui. Okay lang ako kung magbibigay ako ng pagkakataon, ngunit kung papayag ang iyong amo. Noong banibiro ni Rui si Li Zuxian, hindi niya napansin ang abnormal na kalagayan ni Li Changfeng sa tabi niya. Nakakuyong pa ang mga kamao niya, bahagyang nanginginig ang katawan, halatang sobrang excited siya. Ate, natagpuan ka na rin ni Kuya. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Li Changfeng, sumugod, at niyakap ng mahigpit si Li Zuxian sa kanyang mga bisig. Tandang padamdam. Kabanata 2247. Reunion. Katahimikan. Sa yakap ni Li Changfeng, ang eksena ay tahimik. Si Surui, Yanzu, at Liang ay natulala. Kuya, anong klaseng nerbiyos ang mayroon ka? Halatang hindi nakadepende sa edad, di ba? Paano mo kukunin si Li Zuxian bilang sarili mong kapatid? Nilunok ni Yanzu ang kanyang laway at nahihirapang nagsabi. Ito ba ay isang hanggal, o sadyang kumakain ng tofu? Ubo-ubo. Si Surui ay umubo ng 2 beses boses. Sa palagay ko, naisip ni Mr. Changfeng, kung makakita ka ng magandang babae, huwag pansinin kung ito ay isang kapatid na babae, yakapin mo lang ang isa at pag-usapan ito. Nanlaki ang mga mata ni Li Zuxian, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang ganitong bagay, biglang sumugod ang isang matanda at niyakap ang sarili, ano ang nangyayari? Masarap bang kumain ng tokwa nang hindi masyadong halata? Gayunpaman, si Li Changfeng ay nasa estado ng pananabik at hindi niya narinig ang pag-uusap ni Surui at Liang. Tito, anong ginagawa mo? Pwede bang hayaan mo muna ako? Gusto talagang kumawala ni Lizu, ngunit ang lakas ni Li Changfeng ay napakalakas kaya hindi siya makagalaw. Ate,
Maraming taon na tayong hindi nagkita. Lagi kong iniisip na patay ka na at hindi na kita makikita sa buhay na ito. Paano ko naisip na darating ang araw na magkikita tayong muli sa buhay na ito? Hindi. Ako payat, sabi ni Li Changpeng, na mula ang kanyang mga mata, at malapit na siyang umiyak. Tuwang-tuwa siya. Kung alam ko ngayon, hindi na ako aalis ng bahay noong una, hindi anak ang kapatid ko. Naalala ni Li Changpeng ang mga bagyo sa mga taong ito, at muling lumabas ang pagsisisi sa kanyang puso. Sa opinyon ni Li Changpeng, kung makakagawa siya ng bagong pagpipilian, sasamahan niya ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Mamahalin niya ito kapag nawala siya. Tanging siya lamang ang nakakaalam na kapag lumuhad siya sa mga guho ng isang nayon na natabunan ng pi. Ang guho ng lupa ng ito ay nasa itaas, ito ay medyo nakakadurog ng puso. Sa kasamaang palad, mayroon lamang ilang maikling dekada sa buhay ng isang tao, at kahit na ang isang tao ay nagsisisi sa oras na ito, walang ganap na pagkakataon para sa pagwawasto. Hawak si Li Zuxian, napaluha si Li Changpeng. Ang malaking patak ng luha ay naglalaman ng lahat ng panghihinayang at panghihinayang ng isang tao sa loob ng ilang dekada. Siyempre, pinahintulutan ng Diyos na magkita silang muli ng kanyang kapatid na babae, at ang puso ni Li Changpeng ay puno rin ng kagalakan at pasasalamat. Naramdaman ni Li Zuxian ang kalungkutan sa puso ng tiyuhin na ito, hindi na siya nagsalita pa, hinayaan na lang siyang hawakan ni Li Changpeng ng tahimik. Nang makita si Li Changpeng na umiiyak at nanginginig sa buong katawan, umiling si Suruy at bumaantong hininga. Hindi niya matiis na matakpan si Li Changpeng. Magiging very emotional ang lahat kapag nakakita sila ng ganitong eksena. May programang family hunting na may mataas na rating sa Capital TV. Madalas may mga kamag-anak na ilang dekada ng hiwalay para mahanap ang isa't isa sa programa. Suruy, sa tuwing nakikita ko ang eksenang ito, kinakabahan ako. Napakalakas na tao ni Rao, at labis din siyang na-down sa eksena ng muling pagsasama-sama ng kanyang mga kamag-anak. Tumigil din si Liang sa pagbibiro at kinusat ang kanyang mga mata. Bakit pakiramdam ko medyo maasim ang ilong ko? Sabi ni Liang. Tianzu, ang laging walang pusong lalaki, ay napaka-emosyonal din sa oras na ito. Medyo hindi siya komportable sa ganitong eksena kaya ibinaling niya ang mukha niya sa isang tabi at pinagmasdan ang tanawin sa labas ng ospital. Ate, natagpuan ka na rin ng kapatid ko. Sa wakas natagpuan na rin kita. Habang nagsasalita si Li Changpeng, mas naging emosyonal siya, lalo niyang sinabi, pasensya na po sa inyo at sa aming mga magulang. P88 mas mahigit. Pagamat alam ni Li Zuxian na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, napagtanto na niya kung ano ang nangyayari. Hinahanap ni Master ang kanyang kapatid, at ngayon, tila, natagpuan niya ito. Naramdaman ni Li Zuxian na maasim ang kanyang ilong, at sa isang kisap mata, agad na bumagsak ang mga luha mula sa kanyang malalaking mata. May sigarilyo ba? Tanong ni Suruy. Si Liang ay nakalubog pa rin sa nakakaantig na eksena ng muling pagsasama ng magkapatid, at hindi niya narinig ang mga salita ni Suruy. Walang magawa si Suruy kay Yansu. Hinawakan ng huli ang kanyang bulsa at nakita ang isang pakete ng sigarilyo. Boss, hindi ka ba naninigarilyo? Isa sa isang taon. Si Suruy ay random na nakahanap ng isa, dahilan, at saka bumunot ng sigarilyo sa kahan ng sigarilyo. Gayunpaman, saktong kagat-kagat niya ang sigarilyo sa kanyang labi at sis hindi na sana, may lumitaw na figure sa pintuan ng villa. Sa sandaling ito, tila tumigil ang oras. Tininigas din ang katawan ni Suruy. Nakalimutan niyang magsindi ng sigarilyo, at ang lighter ay nakahawak lang sa hangin. Ang figurang iyon ay tila may sariling kaakit-akit na mga mata. Hindi lamang si Suruy, kundi pati na rin ang mga mata ni Liang at Yansu ay mahigpit na nakatutok sa kanya, at hindi na sila makalayo pa. Malinaw, ang lumitaw dito sa oras na ito ay si Li Yuran, na kilala bilang Tianxiyang Fairy, sa Jiangho. Sa tuwing makikita nila siya, mapalalaki man o babae, laging may makikitang eksena sa puso ng mga tao na, dapat sa langit lang ang babaeng ito, at bihira lang siyang makita sa mundo. Tila siya ay bumaba mula sa langit, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang ethereal aura ng alikabok. Ang mga kilay ay parang malayong bundok, at ang mga mata ay parang tubig sa taglagas.
Tahimik na nakatayo roon si Liuran, lahat ng sinag ng liwanag ay napunta sa kanya, na para bang ang buong mundo ay naging mas maliwanag dahil sa kanyang hitsura. Mama, ang ganda-ganda. Sabi ni Yansu sa mahinang boses, ang mga mata ng lalaki ay tuwid, nakatitig kay Liuran, halatang medyo napalayo sa kanya. Siyempre, hindi nakakagulat na Yansu, ito ang kanyang likas na reaksyon, sinumang may sapat na gulang na lalaki na may normal na pag-unlad ay lilito sa estadong ito pagkatapos makita si Liuran. Si Liuran ay nakasuot ng simpleng puting damit ngayon, na dapat ay uniforme ng mga disipulo ni Zhong Yangshan, ngunit ang pinaka-ordinaryong damit na ito, na suot niya, ay hindi mukhang ordinaryo. Sinasabi na ang mga tao ay umaasa sa mga damit. Ang mga kabayo ay umaasa sa mga saddle. Ngunit ang ugali ni Liuran ay napakaganda kaya't hindi na niya kailangan ng damit para umalis. Ang oras ay hindi patas, ang edad ay tila walang iniwang bakas sa katawan ni Liuran. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na nakita ni Surui na nagsimulang mamula ang mga mata ni Liuran. Tumingin siya kay Li Changfeng na mahigpit na nakahawak kay Li Zushan, at ang ibabaw ng lawa ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Noong nagmumuni-muni si Liuran sa itaas, narinig niya ang paggalaw dito, nang ang mga salita ni Li Changfeng ay umabot sa kanyang mga tainga. Alam ni Liuran na ang lahat ng mga sagot ay nahayag na, ang sagot na gusto niya ay dumating sa kanyang tabi. Sa kabutihang palad, ang Diyos ay hindi masyadong masama para sa kanya. Matapos umalis sa Zhongyang Mountain, sina Liuran at Li Zushan ay itinuring na walang tirahan. Ang dalawang anak na babae ay dating uri ng mga taong nakatuon sa pagmumuni-muni at ignorante sa mundo. At tinatrito ang mga tao ng may katapatan. Gayunpaman, ito ang hitsura ng master at ang apprentice ay talagang kamangha-manghang. Pinipili ng mga lalaki na tulungan sila, halos 100% dahil may iba silang iniisip. Sa makatuwid, ang dalawang master at apprentice ay nalinlang ng hindi mabilang na beses, at sa wakas ay nakilala nila si Surui, na isang medyo matatag na buhay. At ngayon, talagang pinaponte ni Surui ang kanyang kapatid sa kanyang tabi, at ang puso ni Liuran ay puno ng pasasalamat. Pagamat tila kalmado siya sa oras na ito, blanko na ang kanyang isip. Bago ito, naisip ni Liuran ang eksena ng muling pagsasama sa kanyang kapatid ng hindi mabilang na beses. Marami siyang gustong sabihin sa isa't isa. Maraming tanong na gustong itanong. At maraming pag-aalaga na nais ipahayag. Ngunit oras na talaga para sa kanyang kapatid. Nang muli silang magkita, nalaman ni Liuran na ang lahat ng naunang pagpapalagay ay walang silbi. Nakatayo siya rito na may mga emosyong umuusad sa kanyang puso. At ang mga emosyong iyon ay nagpatahimik sa kanya sa maikling panahon. Alam ni Liuran na inamin ni Li Changfeng ang maling tao, ngunit ang mga damdaming ipinakita ni Li Changfeng ay totoo. Ang ganitong uri ng relasyon ng magkapatid na babae ay hindi maaaring diluted ng panahon. Alam ni Surui na ang bagay na ito ay tiyak na may resulta na ngayon, kaya siya ay umubo ng 2 beses, lumakad sa gilid ni Li Changfeng, at tinapik siya sa balikat. Itinaas ni Li Changfeng ang kanyang ulo, sumulyap kay Surui, at pagkatapos ay sinundan ng tingin ni Surui ang pinto ng silid. Pagkatapos ay nakita niya si Liuran. Pinunasan ni Liuran ang gilid ng kanyang mga mata, pagkatapos ay bumantong hininga at naglakad pababa sa hagdanan. Biglang naramdaman ni Surui na ang pagkilos ni Liuran sa paglabas ng hininga ay naging dahilan upang siya ay mas lalong naging grounded. Biglang nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Li Changfeng. Tumingin siya kay Li Zushan, na nasa kanyang mga bisig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at ang kanyang katawan ay naninigas. Maling tao ang hawak ko, maling tao ang hawak ko. Sinabi ni Surui, dapat ay kapatid mo si Sister Yuran. Pinitiwan ni Li Changfeng si Li Zushan, ang malaking kamay niya sa mukha niya ay pinahid ko ito ng walang habas, at napalaki ang mukha. Punasan mo gamit ang iyong manggas at tingnan mo ang iyong mukha. Huling umubo si Surui. Sa sandaling ito, lumapit si Liuran. Tumayo siya sa harap ni Li Changfeng, tinitingnan ang mga kilay ng kausap, unti-unting tumaas muli ang ulap sa kanyang mga mata. Walang gaanong pagkakatulad sa pagitan ng mga kilay ng magkabilang panig. Ngunit ang mga mata ni Liuran ay tila kayang maglakbay pabalik sa nakaraang panahon. Pumalik sa nakaraan, at ikumpara ang imahe ng maliit na batang lalaki at ang lalaking nasa harapan niya, pinagsama-sama.
Sa totoo lang, sa oras na ito, nang magtama ang mga mata, wala nang pagkakamali. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Liuran, at mahinang sinabi niya, "Kuya." Sa oras na ito, hindi na kailangan ng masyadong maraming salita. Para kay Liuran, ang tunog ng "Kuya" ay talagang medyo maalog. Pagkatapos ng lahat, halos hindi niya binibigkas ang tunog na ito sa nakalipas na maraming taon. Tininigas din si Li Changfeng, nagpunas muli ng luha at sinabing, "Hey, hey, hey." Pumayag si Li Changfeng ng tatlong magkakasunod, halatang talo si Li Changfeng. "Kanina pa kita hinahanap." Pagamat ang boses ni Liuran ay ethereal pa rin, may halatang intimacy sa ethereal na pakiramdam na ito. Ito ang kanyang kamag-anak. Sa mundong ito, talagang masarap magkaroon ng mga kamag-anak na inaalagaan. "Ako," nauutol na sabi ni Li Changfeng, at sa wakas ay naramdamang nabara ang kanyang lalamunan. Kumenyes si Surui, pagkatapos ay lumabas kasama sina Liang at Yanzo. Sa ganoong oras, hindi na sila angkop para sa mga pamilya. "Ibabalik ko sa iyo, hindi na ako maninigarilyo." Itinapon ni Surui ang sigarilyo kay Yanzo. Mukhang naiinis ang huli at itinapon ang sigarilyo sa basurahan. Umirap si Surui. "Masyado ka bang pupunta? Ayaw mong bigyan ng mukha ang amo. Nakakadiri ang laway mo." Umalis si Yanzo, nagpout. Kabanata 2248. Hiling ng Diwata. Nadama ni Surui na siya ay gumawa ng isang mahusay na gawa, kaya siya ay nasa mabuting kalooban. Ang dalawang magaspang na lalaki, sina Yanzo at Liang, ay awkward na nag-usap sa labas ng Villa Courtyard saglit, at sinabi ni Surui, "Maghanda na tayo para umalis." "Sige." Tumango si Yanzo. Si Liang ay lubos na sinasadya ang pagkukusa na tumakbo sa kotse. Si Surui ay maaaring ituring bilang no. Isang figure sa kabanata sa pamamagitan ng paggawa ng Ninghai Underworld chapter na boss na, masunurin. Kahit na ito ay direktang nauugnay sa pagiging mahiyain ni Liang sa simula. Ngunit ngayon ay tila si Liang ay walang alinlangan na gumawa ng pinakamahalagang pagpipilian sa kanyang buhay, walang sino man. Saktong papasok na si Surui sa kotse, magkatabi ang magkapatid na Li Changfeng at Liuran na lumabas ng bakuran. "Young Master Su, mangyaring manatili." Sabi ni Li Changfeng, na may halatang pasasalamat sa kanyang mga mata. Minsan na siyang pinaghiganti ni Surui, at ngayon ay tinulungan na niya itong mahanap ang kanyang kapatid na matagal nang nawala. Alam ni Li Changfeng na swerte niya na makilala ang gayong tao. Handa siyang pagsilbihan si Surui ng buong puso. "Oo, katapatan." Tinawag ni Surui si Li Changfeng na, "Mr. Changfeng." At hindi siya ibig sabihin bilang subordinate, ngunit alam ni Li Changfeng na napakaraming nagawa ni Surui para sa kanyang sarili, at hindi niya ito mapigilan. Si Li Changfeng ay isang taong may pasasalamat, at handa siyang ibigay ang lahat para sa taong ito na tumulong sa kanya. Hindi napigilan ni Surui na matawa habang nakatingin sa dalawang magkapatid na Li Changfeng na naglalakad na magkatabi. Ang isa ay isang walang katulad na figure na kilala bilang Tianxiang Fairy mula sa Sichuan Central School. At ang isa ay isang napakasikat na super expert sa underground na mundo ng kabisera, na ang bawat isa ay maihahambing sa pagkakaroon ng Oriental Shinobi. Mula sa puntong ito, ang Huaxia Kung Fu ay malawak at malalim, at ang bilang ng mga nangungunang master ay malayong mas mataas kaysa sa Dongyang. Supermaster silang dalawa, at bagay talaga ang magkapatid. Tiningnan ni Li Changfeng si Surui nang may katatagan sa kanyang mga mata. "Young Master Su, mula ngayon, ako, si Li Changfeng, ay magiging isang baka at kabayo, at hinding-hindi ako susuko." Matapos pakinggan ang pangungusap na ito, mabilis na ikinaway ni Surui ang kanyang kamay. Hindi ko kaya, Mr. Changfeng. Wala akong anumang utilitarian na intensyon sa paggawa nito, kaya dapat wala kang anumang psikolohikal na pasanin, at hindi ko kailangan. Hindi, ito ang dapat kong gawin. Simula noong sinabi ko ito, hinding-hindi na ako magsisisi. Sabi ni Li Changfeng. Sa kasong ito, natural na wala nang masabi si Surui. Pinigyan ni Liuran si Surui ng matalim na tingin, at pagkatapos ay seryosong yumuko. "Sister Yuran, huwag mong gawin ito." Mabilis na sinabi ni Surui. "Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, kaya hindi mo dapat gawin ito. Ikaw ang aking benefactor," sabi ni Liuran.
Tumingin si Surui sa malinaw na mga mata ng kabilang partido, at biglang napagtanto kung anong uri ng bigat ang dinadala ng mga salitang ito. Sa totoo lang, walang masyadong alam si Surui tungkol sa mundo ng mga ilog at lawa sa Chuanxiang. Napakataas ng katayuan ni Fairy Tianxiang sa Chuanxiang. Kung sino man ang makakakuha ng ganoong pangako mula sa kani. Natatakot ako na masasabik siya ng ilang araw at hindi makatulog. Kayong dalawang magkapatid ay maghahabol sa isa't isa. Kailangan kong magmadali sa airport para sa flight ko sa hapon, sabi ni Surui. Siya ay partikular na hindi angkop na gampanan ang papel ng isang benefactor na magpaparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na mabigat at ganap na hindi kayang bitawan. Maaari akong sumama sa iyo, sabi ni Li Yuran. Kasama ka. Hindi nagtanong si Li Yuran kung saan pupunta si Surui, at sinabi lang iyon. Taglit na natigilan si Surui. Si Liang, na nakaupo sa kotse, ay naninigas din, at ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin ng paandarin na niya ang kotse. Natigilan si Yansu, at pagkaraan ng 10 segundo, sinabi niya, aalis na ako, tama ba ang narinig ko? Si Liang ay kabilang sa hindi mabilang na mga taong nagbabasa ng mga babae. Yanju's relatively speaking. Ang kanilang pribadong buhay ay hindi gaanong magulo. Ngunit marami na silang nakitang mga babae, ngunit hindi pa sila nakakita ng tulad na fairy-like character bilang Li Yuran, at ang gulat na dulot niya ay masyadong malakas. Kaya, nang marinig nilang lalabas si Li Yuran kasama si Surui nang walang anumang kondisyon, lahat sila ay tamad. Ito ay isang pay sa langit. Kung hindi mo naiintindihan, maaari ka pa bang tumawag ng isang lalaki? Ang isang engkanto na tulad nito ay isang bagay na gusto ng sinumang tao. Ipinapakita rin nito na simple ang pag-iisip ni Li Yuran, at wala siyang masyadong paikot-ikot. Hindi niya naisip kung gaano kabala kung sila ni Surui ang magbibiyahe ng mag-isa. Isang bagay ang iniisip niya, ang pagganti sa kanyang pasasalamat. Tumawa si Surui. Sa harap ng mga ganyang serye ng mga engkanto, parang hindi natural ang lalaking ito, napakamot ng ulo, hehing ngumiti. Aba, hindi ko naman kailangan, mas delikado akong pumunta sa Southeast Asia sa pagkakataong ito, kaya hindi na kailangan. Naputol ang mga salita ni Surui bago siya matapos magsalita. Sa ganitong paraan ako dapat pumunta. Matigas na sabi ni Li Yuran. Pupunta rin ako. Ganoon din ang sinabi ni Li Changfeng. Halatang hindi nagbibiro ang magkapatid na ito. Gayunpaman, para kay Surui, ang sitwasyong ito ay talagang isang masayang problema. Oo, sa dalawang supermaster sa tabi nila, halos moalis na nila ang lahat, pumatay ng mga Diyos at Buddha. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Surui sa Timog Silangang Asya ay hindi kailangang walisin ang lahat sa pamamagitan ng puwersa. Hindi bababa sa hindi sa ibabaw. Para sa ilang kadahilanan, kung mas mababa siya sa paglalakbay na ito, mas mabuti. Naiintindihan ko ang iyong intensyon, mapait na ngumiti si Surui. Ngunit ayoko talagang gawin ito. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, parehong sina Liang at mga nasasakupan ni Yansu ay halos naroon. Baliw ba ang taong ito? Ang isang pambihirang sobrang kagandahan ay gustong sumunod sa iyo bilang isang bodyguard, ngunit tumanggi kang mabuhay. Lalaki ka pa ba? May kamalayan ba ng lalaki? Kapag nakatagpo ng isang engkanto sa antas na ito, hindi matitiis na hindi magkusa sa pag-atake, ngunit sa oras na ito, tinanggihan ni Surui ang kahilingan mula sa kabilang partido ng walang pag-aalinlangan. Wala pa akong nakitang ganito. Nag-aapoy ang puso ni Liang at Yansu. Tabik silang pumayag si Surui. Naikuyong pa ng mahigpit ang mga kamao ni Yansu. Puno ito ng hitsura ng pagkagalit at kalungkutan para sa kasawian. Hindi pinansin ni Surui ang kanilang mga titig at nagpatuloy sa pagsasabi kina Li Changfeng at Li Yuran. Talagang tinatanggap ko kayong dalawa na sumama sa akin, ngunit ngayon, kahit na sumasang-ayon ako, wala kayong mga pasaporte at visa, at ang mga bagay na ito ay maaari. Hindi matatapos sa maikling panahon. Matapos marinig ito, hindi na iginiit ni Li Yuran, ngunit sinabi. Mangyaring mag-ingat sa paglalakbay na ito. Siya at si Surui ay magalang na nagsalita, ngunit ang pakiramdam ng distansya na ipinahayag sa kanyang mga salita ay mas maliit kaysa dati. Ang pagkakita kay Surui ay talagang ganap na tinanggihan si Li Yuran, na maganda at maganda.
Tila narinig ni Liang at Yanso ang kanilang dalamhati. Ang ganda-ganda, paano siya matatanggihan ng ganito? Hindi ba ito isang disguised injury? Ngumiti si Surui at sinabi. Huwag kang mag-alala, Sister Yuran, huwag mong kalimutan, may utang ka pa rin sa akin, kung babalik ako sa susunod, kailangan mong hilingin na kumain ako. Itong walang hiya, naaalala ko pa ang ganitong bagay sa mga oras na ito. Huling beses na sinabi mong hintayin kang bumalik mula sa Hilaga. Sa pagkakataong ito ay sinabi mong hintayin kang bumalik mula sa Timog Silangang Asya, pagkatapos ay tayo gaano katagal tayo maghihintay. Dumating ang boses ni Li Zushan. Hindi ko alam kung kailan, naglakad na siya sa likod ng mga kapatid ni Li Changfeng. Mapait na ngumiti si Surui. Anyway, kailangan nating maghintay. Well, naniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Marahil dahil sa kanyang edad. Si Li Zushan ay nagsasalita ng mas maluwag kaysa sa kanyang amo. Walang masabi ang aking amo, kaya sasabihin ko ito para sa kanya. Tinulyapan ni Li Yuran ang kanyang apprentice, nang walang anumang galit. Malinaw, hindi niya inutusan si Li Zushan na gawin iyon, ngunit kilalang kilala niya ang apprentice at alam niya kung ano ang susunod na sasabihin ng babae. Tumingin si Li Zushan kay Surui at seryosong sinabi. Napakalaki ng naitulong mo sa amin, wala kaming magagawa, basta magsalita ka, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, at tanggapin mo ito o hindi ay negosyo mo, gawin mo o hindi. Ang negosyo natin. Huminto si Li Zushan at nagsabi ng isang bagay na nagpapahina kay Surui. Kaya, ibang bagay ito. Okay, tanggap ko. Humiti ng pilit si Surui. Hindi alam ni Liang at Yanso kung ano ang sasabihin. Upang sabihin ang totoo, gusto nilang sumugod at talunin si Surui. Pagkasakay ni Surui sa kotse, hindi gaanong nag-usap sina Liang at Yanso habang nasa daan, at masikip ang kapaligiran sa sasakyan. Sabi ko medyo abnormal kayong dalawa. Bobo ka ba? Sa wakas ay hindi na napigilan ni Surui. Boss, sa tingin ko hindi ka lalaki. Sa wakas ay sinabi ni Yanso ang kanyang puso. Maniwala ka o hindi, sasampalin kita. Galit na sinabi ni Surui. Kung gusto mong habulin si Li Yuran, magagawa mo ito sa iyong sarili, huwag mo akong hikayatin, ganoon ba akong klaseng tao? Napakunot noo si Yanso kay Surui. Hindi ka ba ganoong klaseng tao? Biglang napagtanto ni Surui na ang pangungusap na ito ay tila hindi niya magawang pabulaanan. Matapos tumahimik, walang magawang sinabi ni Surui, sa tingin mo ba kaya kung manalo sa isang babaeng katulad ni Li Yuran? Galit na tiningnan ni Yanso si Su. Tumulyap si Rui. Boss, sa iyong kapalaran ng Peach Blossom, kung hindi mo mapanalunan ang Li Yuran, kung gayon walang tao sa China ang mananalo. Mukhang maganda ang evaluation mo, pero bakit? Gawin mo akong hindi kasiya siya. Si Surui ay labis na nabalisa. Sa oras na ito, si Liang, na nakaupo sa driver's seat, ay nagsabi ng isang bagay na mapurol. Young Master Su, talagang hindi ka lalaki. Maniwala ka man o hindi, pagsasamahin ko kayong dalawa. Ibagsak silang lahat, sabi ni Surui sa nagngangalit na mga ngipin. Ang magkakapatid na pamilya Li ay nakatayo sa pintuan ng villa, pinapanood ang kotse ni Surui na nawawala sa dulo ng kalsada. Salamat Su Xiao, sabi ni Li Changfeng na may damdamin. Nagkataon lang na naalala ko ang unang pagkikita ni Surui sa kabanata. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagkakataon ngayon ay mas mukhang kapalaran. Ako rin. Malayo ang mga mata ni Li Yuran. Biglang may naalala si Li Zushan at mabilis na sinabi, Guro, gusto mo bang kuhanan kita ng pasaporte ngayon? Kabanata 2249. Pagkikita sa paliparan. Ang paglalakbay na ito sa Timog Silangang Asya ay nakatakdang maging walang kaganapan. Hiniling na ni Surui kay Nightingale na subukan kung gaano kalalim ang tubig. Sa pagharap sa mga posibleng panga. Tip na iyon, nakahanda si Surui. Walang masama sa kakayahan ni Nightingale. Pero nasa psychology pa rin ang problema niya. Sa orihinal. Ang babaeng ito ay hindi magaling sa intriga. At ang mga labanan sa Quizong siya na hindi maimpluwensyang, ay maaaring magpabagsak sa kanya gayunpaman. Pagkatapos maranasan ang mga panganib ng Golden Triangle, ang pagbabantay ng Nightingale ay lubos na bumuti.
Ang mga eksplosibong kasanayan sa pag-arte ni Fan Haijo ay nagturo kay Nightingale ng isang matingkad na aral. Ngunit ang araling ito ay medyo mahirap. Si Fan Haijo, na puno ng drama, ay malamang nagagawing hindi na interesado si Nightingale sa sinuman mula ngayon, magtitiwala. Gayunpaman, para sa Nightingale sa Southeast Asia, hindi ito masyadong masama. Pumasok si Surui sa waiting room, ngunit hindi niya inaasahan na makakita ng pamilyar na figure. Uyang Shanghai. Nakasuot siya ng normal na casual na damit at nakaupo at nakatingin sa kanyang telepono. Ang pinakamatandang young master ng marangal na pamilyang Uyang. Ayos lang kung hindi siya sasakay ng private jet at hindi man lang siya pumunta sa VIP passage. Para siyang lumilipad sa economy class. Kahit na ang pamilya Uyang ay pinilit na umalis sa kabisera ng dalawang magkapatid. Sina Surui at Suwuji, ngunit pagkatapos ng lahat, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at si Uyang Shanghai ay hindi man lang umupo sa unang klase, na ikinagulat pa rin. Surui. Isa pa, wala siyang follower sa paligid. Master Uyang, matagal nang hindi nagkikita. Pumili si Surui ng 2 bote ng tubig at iniabot ang isa kay Uyang Shanghai. Tumangala ang huli at nakita si Surui, at hindi napigil ang makaramdam ng kaunting pagtataka, pagkatapos ay tumayo na may ngiti. Master Su, hindi ko inaasahan na makikilala kita dito. Sa totoo lang. Ang kasalukuyang Uyang matapos makita si Surui. Si Shanghai ay mayroon pa ring masalimuot na damdamin sa kanyang puso. Dati siya ang pinakakapansin-pansin sa mga nakababatang henerasyon sa kabisera. Ngunit pagkatapos ay ipinanganak si Surui at nawala ang buong mukha ni Uyang Shanghai. Ilang beses niyang binisita ang pinto at sinampal ang mukha. At maging ang buong pamilya Uyang ay napilitang umalis sa kabisera, na nawala na lang ang lahat ng mukha ng ika-18 henerasyon ng mga ninuno. Si Surui ay sobrang nakakasilaw ngayon na halos lahat ay natatakot sa kanya. Ang mga malalaking pamilya sa kabisera ay labis na napupuot sa kanya. Ngunit sila ay walang magawa. Sa paghahambing, ang kasalukuyang Uyang Shanghai ay naging halos hindi kilala. Ang mga tao sa mundong ito ay palaging napakamakakalimutin. Hindi nagtagal pagkatapos lumipat ang pamilya Uyang sa kabisera, unti-unti silang nakalimutan ng mga tao. Napakalalim ng orihinal na intensyon ni Suwuji. Napuwersahang giveaway ng lumang bahay ng pamilya Uyang. Hindi lang ito kasing simple ng paggiba ng bahay, hindi rin ang sampelan ang mukha ng pamilya Uyang, tumatanda at nagiging demonyo si Su Infinite. Noong bata pa siya, iisipin niya na napakahalaga ng pagsampal sa mukha. Ngunit ngayong matanda na siya, ang ilang mga ugali niya ay tila naghahampas-hampas sa mukha, ngunit sa katunayan ay may mas malalim na layunin ang mga ito, sa masyadong malakas ang momentum ng pamilya Uyang nitong mga nakaraang taon. Matapos gawing paghina ni Surui ang 5 malalaking pamilya, ang pamilyang Uyang ay tumaas ng husto. At ang limelight ay hindi pa nakikita ng ilang sandali. Maraming tao ang nag-iisip na ang pamilyang Uyang ay magiging isang tunay na kabisera ng kabanata ay na pamilya. Ang pamilyang Su ay halos hindi nakikilahok sa labanan ng kabisera ng pamilya. Kaya bagaman sila ay kinikilala bilang ang super pamilya. Ngunit kapag ang mga tao ay nagre-ranggo sa pamilya, kadalasan ay automatiko nilang binabaliwala sila. Ang pamilyang Su ay nag-ugat sa ito ay kabilang sa isang super, iyon ay higit sa isang napakalakas. Gayunpaman, sa panahong iyon, maraming tao ang naniniwala na kung ang pamilyang Uyang ay patuloy na lumago ng ganito, ang pamilyang Su ay kailangang ibigay ang pinakamataas na pwesto sa kabanata ng maaga o huli. Sa gayong mga kalagayan, ang ilang miyembro ng pamilyang Uyang ay nagsimulang lumaki. At ang kanilang pag-uugali ay naging mas mapagmataas. Sa maraming lugar, magaganap ang mga operasyong cross-border, at maraming tao ang hindi nasiyahan sa pamilya Uyang. Ang dalawang magkapatid na sina Suwuji at Surui ay gumawa ng isang malakas na hakbang. Na pinilit ang pamilya Uyang na umalis sa kabisera. Na nangangahulugan na sila ay umalis sa sentro ng kapangyarihan, at sino mang may matalinong mata ay makikita na ang pamilya Uyang ay nawala ng kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sa isang lugar tulad ng kabisera, kapag pinili mong umalis, pagkatapos ay napakadaling umalis kung gusto mo, ngunit halos imposible na pumunta kung gusto mo. Maraming mga tao ang nag-iisip na si Su Waxian ay handang kumilos ng personal sa oras na ito.
Ganap na protektahan ang katayuan ng pamilyang So, ngunit alam ng ilang tao na nakakaalam ng kwento sa loob na ang pamilyang So ay walang pakialam sa posisyon ng So. Tinatawag na Kabanata 1 ng Maharlikang Pamilya, ginawa ito ni Su Waxian, malamang dahil sa kahulugan sa itaas. Masyadong mayabang ang pamilya Uyang at nangangailangan ng magandang pambubugbog. Napakayaman mo na, hindi na kailangang mag-ipon ng ganito, di ba? Nakangiting sabi ni Surui. Pagkatapos nilang magkita ni Uyang Xinghai, para silang matandang magkaibigan na hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Alam ni Uyang Xinghai na tinutukoy ni Surui ang katotohanan na siya ay lumilipad sa klase ng ekonomiya. Hindi niya pinansin, ngumiti siya at sinabing, "Young Master Su, mas mayaman ka sa akin, kumukuha ka pa ba ng klase sa ekonomiya kung hindi man?" Panipi. "Ayoko ng mga first class na upuan," mataimtim na sabi ni Surui. Pero kung tutuusin, bagamat mas marami na siyang pera ngayon, hindi pa rin nagbabago ang kanyang mga gawi sa pagkonsumo. Nag-iipon pa rin siya kapag nakakaipon, at hindi gumagastos ng pera na hindi dapat ginagastos. Nasa ikalawang yugto na ako ng pagsisimula ng negosyo. At napakaraming lugar para gumastos ng pera, kaya mas mabuting mag-ipon ng kaunti. Nang sabihin ito ni Uyang Xinghai, walang mga alon sa kanyang mga mata. Gayunpaman, alam ni Surui na ang mga salita ni Uyang Xinghai ay tiyak na may malalim na kahulugan. Ang pinakamatandang young master ng pamilya Uyang ay naniniwala na ang pagkabulok ng orihinal na pamilya ay hindi na maibabalik. Gusto niyang umalis sa pamilya at lumikha ng isa pang pamilyang Uyang. Isang pamilyang Uyang na kay Uyang Xinghai lamang. Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Surui ang kahulugan ng pangungusap na ito, humigop ng tubig, at nagtanong, "Saan ka pupunta ngayon?" Limitado na ngayon ang enerhiya ni Surui, pansamantalang nawala ang Uyang home sa mainstream line of sight, at walang oras si Surui para alagaan sila. Bilang karagdagan, ang pamilyang Uyang ay naging medyo low-key kamakailan. Matapos magdusa ng napakalaking kawalan, wala silang ideya na maghanap ng gulo sa ngayon. "Punta tayo sa Malaysia," sabi ni Uyang Xinghai, "sa totoo lang, may branch ng pamilya namin doon. This time, magkakasama na tayo." Prangka niyang sinabi tungkol sa bagay na ito. Hindi alam ni Surui ang kwento sa loob. Ngunit marami siyang nahuhulaan. Maraming mga inchik ang napakayaman sa Malaysia. At ang pamilyang Uyang ay napakalakas sa bansa, kaya ang kapangyarihan at pinansyal na mapagkukunan sa Malaysia hindi ito dapat masyadong mahina. Kung hindi kailangang bumisita ng personal si Uyang Xinghai, gusto niyang buuin muli ang isa pang pamilyang Uyang. Ngunit sa oras na ito siya ay nag-iisa. Kung maaari niyang dalhin ang sangay ng pamilya sa ibang bansa sa ilalim ng kanyang banner, kung gayon ang mga posibilidad ay magiging mas mahusay. Sa kasamaang palad, ang sangay sa ibang bansa ay nahiwalay sa loob ng maraming taon, at sila ay nagkakasundo na ngayon. "Bakit ako makikinig sa iyo, Uyang Xinghai?" Gayunpaman, ito ay hula lamang ni Surui. "Young Master Su, saan ka pupunta?" tanong ni Uyang Xinghai. "Pupunta ako ng Thailand." Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at hindi itinago ang kanyang destinasyon. "Bakit bigla mong naalala na pumunta ka doon?" nagtanong pa si Uyang Xinghai. "Mag-tour ka." Tumawa si Surui at sinabi ang isang dahilan na kahit isang tanga ay alam na ito ay kasinungalingan. Humiti si Uyang Xinghai at hindi na nagsalita. Pumilo muna siya para makasakay sa eroplano. Tumingin si Surui sa likod ni Uyang Xinghai, nag-iisip. Isang panganay na anak ng pamilyang Uyang ang lumabas na wala man lang bodyguard at katulong. Wala lang saysay. Labis na naguluhan si Surui sa pangyayaring ito. Hindi niya akalain na ang pinakamatandang young master ng pamilya Uyang ay umabot sa puntong hindi na niya kailangan ng tulong ng isang katulong. Bilang karagdagan, kapag mas mataas ang antas ng mundo, mas magiging magulo ito. May ilang mga kaso ng pagkidnap ng mga mayayaman bawat taon. Hindi nagdadala ng bodyguard si Uyang Xinghai. Walang first class na cabin, at walang mga bodyguard at katulong. Hindi kaya lihim ang paglalakbay ni Uyang Xinghai. Bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Maaaring sinusubukan niyang pigilan ang iba na malaman ito, sinasadya mo ba ito? Bukod dito, si Surui ay talagang walang mahanap na ibang paliwanag, kahit na ang pamilya Uyang ay nagkakaproblema, hindi magiging ganito si Uyang Xinghai. At sinabi lang ni Uyang Xinghai kay Surui ang layunin ng paglalakbay na ito ng napakatahimik upang bisitahin ang sangay ng pamilya sa Malaysia.
Kung ang paglalakbay ay napakalihim, si Uyang Shinghai ay maaaring nagsinungaling at nilinlang siya. Sa makatuwid, ang sinabi niya kay Surui ay malamang na hindi totoo. Biglang gustong malaman ni Surui kung ano ang ginagawa ni Uyang Shinghai. Nilabas niya ang cellphone niya at tinawagan. Maaari mo bang tingnan para sa akin, ang ticketing ni Uyang Shinghai para sa airline nitong mga nakaraang araw? Kuya Rui, sandali, titingnan ko. Doon ang galing ang boses ni Wang Zelong. Pagkalipas ng 2 minuto, may kahinahinalang sinabi ni Wang Zelong, hindi ko nakita ang impormasyon ng tiket ni Uyang Shinghai. Ang huling beses na sumakay siya ng eroplano ay 2 buwan na ang nakakaraan. Nang marinig ang pangungusap na ito, biglang nanliit ang mga mata ni Surui. Walang nakitang impormasyon ng tiket para sa Uyang Shinghai. Paliparan. Sa madaling salita, gumamit si Uyang Shinghai ng peking pangalan sa pagkakataong ito. Peking ID card. Peking passport. Parang sikreto talaga ang trip na ito. Nawala ang ningning sa mga mata ni Surui, na sinundan ng isang mahinang ngiti. Tila maraming material na mahukay. Pagkaraan ng ilang sandali, oras na para sumakay si Surui sa eroplano. Matalim niyang tiningnan ang eroplanong sinakyan na ni Uyang Shinghai, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Sa oras na ito, sa sandaling pumasok si Uyang Shinghai sa eroplano, hiniling niya sa flight attendant na tulungan siyang mag-upgrade sa unang klase, at pagkatapos ay tinawagan niya ang TEL. Bilhin mo ako ng isa pang flight ticket mula sa Malaysian capital papuntang Thailand kinabukasan. Sinabi niya. Master, bakit bigla kang nagpalit ng schedule? Parang hindi naiintindihan ng kausap. Don't worry about it, gusto ko lang pumunta ng Thailand bigla. Ibinaba ni Uyang Shinghai ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Tumaan ang kanyang mga mata sa porthole at lumapag sa eroplanong kinaroroonan ni Surui, puno ng masalimuot na kahulugan ang kanyang mga mata. Kabanata 2250. Ang lupain ng Chaos. Dumating si Surui sa Gumay City, Thailand. Ang lungsod na ito ang dating pinakamayamang lugar sa Thailand. Ang katangian ng industriya ng turismo ay lubos na binuo. Kung tungkol sa mga katangian, halatang makakaakit ito ng mga lalaki mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ay pumunta dito para sa ganoong uri ng tampok. Ang pamahalaang bayan ng Gumay ay medyo walang magawa tungkol dito. Gusto nilang mag-transform. Pero mahirap sumakay ng tigre. Pagkatapos ng lahat, ang katangian ng industriya ng turismo ay maaaring magdala sa kanila ng kawaila hilakbot na kita bawat taon. Kung mapuputol ang katangian ng industriya, malaki ang magiging pinsala nito sa turismo. Sa nakalipas na mga taon, ang ganitong uri ng espesyal na turismo ay nagbigay sa gang ng isang napakamayabong na buhay na lupa, at ginawa rin nitong mas magulo ang madilim na mundo ng Gumay City. Gayunpaman, tinimulan na ng pamahalaang lungsod ng Gumay na kontrolin ang sitwasyon sa lugar na ito. Bagamat mahirap para sa kanila na baligtarin ang imahe at direksyon ng buong industriya ng turismo, wala pa ring problema ang pagpapanatili ng kaayusan. Naputol ang ilang maliliit na gang dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng gobyerno, na malaking tulong sa pagpapabuti ng kaayusan ng buong lungsod. Gayunpaman, ngayon ay tila ang pag-alis ng maliliit na gangster ay nagpalaki ng mas malalaking gangster na mas mabangis. Sa ibabaw, ang Gumay City ay naging mas magulo, ngunit ang mga labanan sa underground na mundo ay mas mabangis, at ang antas ng kabangisan ay tumataas ng husto. Sa flight na sinasakyan ni Surui, karamihan sa kanila ay mga tour group mula sa China. Kung tutuusin, ang mga lalaking inchik na iyon ay puno ng pananabik at pagkamausisa tungkol sa lugar na ito na puno ng mga kakaibang kagandahan. Lumabas si Surui ng airport, tumawag ng taxi, at nagmaneho hanggang sa isang address ng hotel sa kanyang telepono. Sa oras na ito, ang mga tao sa Gumay City ay lahat ay nagbago sa mga pinakaastig na damit. At ang mga kalye ay puno ng mga kaakit-akit na kagandahan. At ang Surui ay patungo sa dagat sa pagkakataong ito. Habang papalapit siya sa dagat, pababa na rin ang suot ng mga babae sa gilid ng kalsada. Hapon na. Pakanluran na ang araw. At unti-unting nagiging aktibo ang mga turista. Para sa kanila, ang pagdating ng gabi ay nangangahulugang simula ng piging. Ang katangiang turismo ng Gumay City ay magagamit lamang sa gabi, ito ay magiging mas buhay. Mukhang turista si Surui. Nakasuot pa siya ng malapad na brimmed straw hat at makukulay na damit. Bilang karagdagan,
Bahagyang binago niya ang ilang mga gawi sa paglalakad. Iniisip ng mga hindi nakakakilala sa kanya na isa siyang turista. Paano ang mga katutubong residente ng Timog Silangang Asya? Matatagpuan din ang hotel ng Suruy sa tabi ng dagat at mayroon ding pribadong beach. Pagkatapos kumpletuhin ang mga pamamaraan sa pag-check-in, pagdating ko sa kwarto, tumawag si Suruy sa telepono. "Nasaan ka?" tanong ni Suruy. "Sa may tabing dagat." Isang boses ng babae ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. "Ito ay ang Nightingale." Umiti si Suruy. "Hinihintay mo na lang ba akong pumunta para mag-sunbathe sa beach?" "Pa, tingnan mo ang pagiging narcissism mo, papalubog na ang araw. Ngayon, kahit na gusto mong mag-sunbathe, hindi mo mapipili ang oras na ito." Hindi pinansin ng Nightingale ang biro ni Suruy. Maraming turista sa dalampasigan, kaya mas madaling makipag-usap. Pinaikit ni Suruy ang kanyang mga mata at nagtanong, "May naninilip ba sa iyo?" "Pakiramdam ko ay mayroon, ngunit hindi ako sigurado kung alin." "Sandali lang, hahanapin kita." Natapos si Suruy, nagsuot ng swimming trunks, at naglakad papunta sa beach na nakasuot ng flip-flops. Nakahiga si Nightingale sa reclining chair sa mga oras na ito, umiinom ng juice na tila maluwag. Gayunpaman, palaging nasa tense ang kanyang puso. Pumasok si Suruy sa Thailand sa pamamagitan ng Golden Triangle pagkatapos na ID port noon. Nagsimula ang kanyang kapalaran mula kay Gumay. At dito siya minsan nagkita ng kanyang mga tagapayo sa militar. Sa mahigpit na pagsasalita, ang prototype ng Temple of the Sun ay aktwal na nakumpleto sa Gumay City. Ngunit pagkatapos ay dinala ni Suruy ang lahat ng mga elite sa kanluran. Umaasa sa napakalakas na kapangyarihang panlaban, mabilis silang lumaki sa loob ng maikling panahon, at maging umabot sa ang antas ng kapangyarihan ng Diyos. Habang si Suruy ay pumunta sa kanluran, ang mga taong nanatili sa Gumay City ay nagsimulang umunlad ng mabagal. Sa pag-asa sa prestihiyo ng Sun Temple, nagpatuloy din sila sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan. Sa nakalipas na ilang taon, sa Gumay City, ang enerhiya ng mundo sa ilalim ng lupa ay maaari ng may ranggo sa nangungunang limang. Huwag isipin na ang nangungunang limang ranggo ay hindi mataas, bakit ang katangian ng industriya ng turismo ng Gumay City ay napakaunlad. Mayroong maraming mga anino ng Western Puwersa sa loob nito. Kahit papaano sa madilim na mundo ng kanluran, may ilang mga Diyos na maagang nakatutok dito. Ang kakayahang sumisipsip ng ginto ng ganitong uri ng espesyal na turismo ay lubhang nakakatakot. Ang mga pang-adultong sinehan na kumikita araw-araw ay may anino ng isang madilim na boss ng mundo sa likod nila. Kaya, mula sa puntong ito, makikita na ang mga galami ng madilim na puwersa ng kanluran ay nagsimulang kumalat sa buong mundo, at ang isang maliit na merkado ng butil ay din ang epitome ng pakikibaka. Ang mga hindi inalis ni Suruy noon ay bumuo ng isang gang na tinatawag na Longhe Association. Bagamat ang pangkat na ito ay may anino ng templo ng araw sa pangalan, si Suruy ay talagang walang lakas upang pamahalaan ang mga gawain dito. Gayunpaman, ang Dragon Harmony Club na ito at ang Temple of the Sun ay hindi na mapaghihiwalay, at ang kanilang mga kamakailang serye ng mga aksyon ay halos bumagsak sa templo ng araw. Ayon sa intensyon ni Suruy, kapag siya ay pansamantalang abala sa mga gawain ng China, babalik siya sa Gumay upang linisin ang lugar na ito sa ngalan ng muling pagbisita sa lumang lugar. Gayunpaman, ngayon ay nagpadala siya ng Nightingale, at narito siya bilang espesyal na sugo ng Templo ng Araw. Sa mga nakalipas na taon, ginamit ng Dragon Harmony Association ang pangalan ng Temple of the Sun para kumita. Ngunit ngayong lumakas at lumakas ito, natural na ayaw nitong makialam ang Temple of the Sun. Sa makatuwid, para sa espesyal na sugo ng Nightingale, sila ay puno ng puot. Siyempre, ang ganitong uri ng puot ay hindi makikita sa ibabaw. Espesyal silang nag-book ng hotel na may pribadong beach para sa Nightingale. Ang layunin ay hayaang kumain si Nightingale at magsaya, at huwag gumawa ng anumang pagsisiyasat. Ito ay tagubilin mula sa Pangulo ng Longhe Association. Siyempre, hindi isinasapuso ni Longhe Wei ang simpleng Nightingale. Kahit na malamig ang hitsura niya, siya ay walang iba kundi isang magandang babae. Inakala ng mga miyembro ng Longhe Club na lahat sila ay tulala. Sa underground world, paano ka matatakot sa isang babae? At napakaganda ng babaeng ito. Ang magandang babaeng ito ay pumasok sa Gumay City.
Nakatumbas ng isang maliit na tupa na nahulog sa yungib ng lobo. Sa napakagandang hitsura at figure ni Nightingale. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao sa Longhe Club ang nagsimulang lihim na harapin ang isa't isa. Ang pinagnanasaan nito. Gayunpaman, nagbabantay si Longhe Wei laban sa Nightingale. At nag-iingat sa magandang, espesyal na sugo na ito upang imbestigahan siya. Gayunpaman, kumikilos si Nightingale na parang nasa bakasyon. Sa pagsisiyasat sa kahulugan ng Longhe Wei. Naglalaro siya o nananatili sa dalampasigan upang magpainit sa araw buong araw, na nagpapahinga rin kay Longhe Wei sa kanyang pagbabantay. Sa kanilang mga salita, ang pagganap ni Nightingale ay malinaw na sinasamantala ang pagkakataon ng isang business trip upang maglakbay gamit ang pampublikong pondo ng Sun Temple. Ngunit hindi ba iyon mismo ang gustong makita ni Longhe? Kung ang isang matalino at may kakayahang espesyal na sugo ay darating, kung gayon ang magagandang araw ng Longhe Wei ay maaaring matapos na. Maging ang Longhe Club ay nagsimulang mag-isip-isip na ang Nightingale na ito ay maaaring ang munting manliligaw ng isang mataas na antas na Sun Temple, at maaari ding hindi sikat at hindi pabor sa munting manliligaw. Kung hindi, paanong ang isang magandang babae ay hahayaan siyang lumabas ng may kumpiyansa? Kung ang isang tao ay kumilos ng malisyoso laban dito, kung gayon ito ay magiging mahirap. Maaaring malaman ito ng sino mang may normal na IQ. Sa oras na ito, nag-iisang dumating si Nightingale sa Gumay City, na nagpapataas ng risk index, at imposibleng isipin ito ng mga matataas na opisyal ng Sun Temple. Sa makatuwid, naniniwala si Longhe Wei na ang Nightingale ay isa lamang hindi minamahal na laruan ng mataas na antas ng Sun Temple. At kahit na ma-accident siya sa merkado ng butil na ito, ang mataas na antas ay hindi magiging maayos. Sa patnubay ng ideyang ito, mas lalo silang nanunuya kay Nightingale sa kanilang mga puso. Siyempre, bagamat magalang pa rin siya sa panlabas na anyo, unti-unti na siyang nag-iingat sa kanyang puso. Well, base lang. Sa totoo lang, ito ay sariling ideya ni Nightingale. Bago umalis, hindi sinabi ni Surui sa kanya kung ano ang gagawin. Ang Nightingale ay hindi pa nagkaroon ng anumang karanasan bilang isang undercover na ahente. Ngunit alam niya na ang kanyang katayuan bilang isang, espesyal na sugo, ay masyadong kapansin-pansin, at kailangan niyang gumamit ng ilang paraan upang hindi gaanong mapansin ang kanyang sarili. Ang mga lalaki ay maaaring magpanggap na walang silbi, at ang mga babae ay maaaring magpanggap na tanga. Sa katunayan, lahat sila ay pareho. At pagkatapos na dumating si Surui dito, ang ginawa noon ng Nightingale ay maaaring gumanap ng malaking papel. Sa wakas ay natutunan na ng babaeng ito na gamitin ang kanyang utak, na isang kasiya siyang paglago na karapat-dapat na kilalanin. Naglakad si Surui papunta sa dalampasigan at pinagpag ang kanyang mga braso habang naglalakad. Mukha siyang palpak, ngunit naakit pa rin ang atensyon ng ilang babae sa kanyang maayos na proporsyon. Lumapit ang isang maliit na babaeng oriental na nakabikini at sinabi kay Surui sa matatas na Ingles, "Sir, maaari mo ba akong makilala?" Oo. Ngumiti si Surui at nakipagkamay sa kanya, ngunit hindi siya nagpakilala. Sa ganitong paraan tayo magkakilala. Tumawa si Surui. Ikaw ay isang ginoo, hindi ka ba nag-iimbite ng isang tao na uminom ng isang baso ng juice? Sinabi ng maliit na babaeng oriental, maaari mo akong tawaging Shuenay. Sa oras na ito, naramdaman ni Surui na dapat niya itong kontrahin. Ang maliit na babaeng oriental na ito ay hindi dapat maging isang lampara na matipid sa gasolina. Siguradong nakarating na siya sa Gumay City na naghahanap ng kaguluhan. Si Surui ay hindi interesado sa ganitong uri ng babae. Kahit gaano pa siya kaganda. Ngunit ang mahalaga sa kanya ay kung ang isang tao sa kanyang paligid ay umaaligid kay Nightingale, ang susunod niyang pakikipag-ugnayan kay Nightingale ay malamang na mapansin. Paano ko haharapin ang babaeng oriental na ito? Nakangiti si Surui sa labas, ngunit talagang walang magawa. Siya mismo ang gustong lapitan si Nightingale sa pamamagitan ng pagpapanggap na babero. Para maiwasan ang pagdududa ng mga umaaligid sa kanya, ngunit ngayon kung tatanggihan niya ang Oriental Beauty, malilihis ang tagpuan ng kanyang karakter. Paumanhin, gusto ko ang mga mas matangkad, ngunit ikaw ay masyadong maikli. Sinabi ni Surui sa tainga ng kagandahang Oriental. Ang paghamak na ito ay nagpabago sa mukha ng munting dilag. Sa katunayan, siya ay medyo maganda.
Siya ay maliit at may kalamangan sa pagiging maliit, ngunit sinabi iyon ni Surui, na nagpalungkot sa kanya. Okay, sana tama ka. Pero, tumingin kay Surui ang batang babae na nagngangalang Shuainai, iniunat ang kanyang kamay, at sinundot ang kanyang dibdib. Kung tatanggihan mo ako ng ganito, gagawin mo ito ay nakakahiya para sa akin, at dapat mong tandaan, masyadong mapaghiganti ang mga babae.